Pagkasangka, doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. WIZ Monday to Friday, 6 a.m. Balikan na po natin ang ulo ng mga balita sa inyo po nag-iisang Tandem. Tandem! LEDAC meeting na udlot. Mga kongresista at mga senador magkahiwalay na pinulong ni Pangulong Marcos. Tandem! Halaga ng pinsala ng epekto ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura umakyat na sa 700,000 piso. Tandem! Sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo, Department of Agriculture walang planong magpatupad ng suggested retail price sa bigas. Tandem! Bagong deadline ng PUV consolidation pinalna ayon sa Department of Transportation. Tandem! Sa balitang pangkalakalan na kolektang buwis sa mga negosyante, umabot na sa mahigit 200 bilyong piso. Tandem! Sa ibayong dagat, 74 katao patay sa plane crash dyan sa Russia. Tandem! Sa showbiz, actress, host at Queen of Talk, Queen of All Media, Kris Aquino, naghihirap na nga ba? Bimbi, magtatrabaho na. Tandem! Balita naman sa mundo ng sports, mamaya abangan ang report ni Tandem Anthony Santay. Tandem! Sa oras na 6 na sandali makalipas ang ikapito ng umaga at sa detalye nga ng mga balita, naudlot ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang kahapon. Ayon kay Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva, sa halip na LEDAC meeting ay magkahiwalay na pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga senador at kongresista. Dahil isang executive session ang ginawang pakikipag-usap ng Pangulo, hindi na nagbigay pa ng mga karagdagan o iba pang detalye ang senador kaugnay dito. Maliban kay Senator Villanueva, nakausap din ni Pangulong Marcos sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Senators Amy Marcos, J.V. Ejercito, Sonny Angara, Grace Poe, Win Gatchalian at Mark Villar. Tandem! Samantala, abot na sa 22 hektaryang sakahan sa Zamboanga del Norte ang apektado ng El Nino. Sa tala ng Department of Agriculture Regional Field Office 9, katumbas naman ito ng pagkaluging aabot sa 700,000 piso. Sa kabila nito ay patuloy ang mga ginagawang hakbang ng DA upang matugunan ang epekto ng matinding tagtuyot sa mga sakahan. Kabilang dito ang pagtukoy sa mga apektadong lugar at joint area assessment para sa cloud seeding operations. Bukod dito ay tinutulungan din ng ahensya ang mga magsasaka sa crop management sa pamamagitan ng pagtukoy sa tamang panahon ng pagtatanim at paggamit ng mga pataba. Sa kasalukuyan ay 8 lalawigan na sa Luzon ang nakakaranas ng tagtuyot na kinabibilangan ng Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Zambales. Tandem! Samantala, wala namang balak ang Department of Agriculture na magpatupad ng Suggested Retail Price o SRP sa bigas. Ito ang inamin ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa sa kabila ng mga ulat na umabot na sa 75 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas sa ilang lugar sa Bicol Region. Ayon kay Asik de Mesa, wala rin plano ang DA na magpatupad muli ng panibagong price cap o price ceiling sa
bigas. Ipinaliwanag ng opisyal, nakatuon kasi ang atensyon ng kagawaran sa pagpapalakas at pagpaparami po ng supply ng bigas sa bansa. Iginit naman ni Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo na patuloy na nagmamahal ang bigas sa kabila nga ng ulat ng Philippine Statistics Authority na tumaas ang produksyon ng palay noong nakarang taon sa 20.5 million metric tons kumpara sa 19.75 million metric tons noong naman 2022. Tandem! Sa iba pang balita, giniit ng Department of Transportation na pinal na ang April 30 deadline para sa franchise consolidation ng mga jeep. Kasunod na rin ito ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mapalawig ang franchise consolidation ng mga jeepney sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, inarekomenda nila sa Pangulo na palawigin pa ang franchise consolidation matapos mapakinggan ang mga hinaing ng mga o iba pang driver at operators na nais makahabol sa programa. Dagdag pa ng kalihim, nakikita niyang sapat na ang 3 buwang palugit na ibinigay para sa mga driver at operators. Tandem! Sa oras ng 10 sandali makalipas ang ikapito sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng isa pang pagulat mula pa rin sa labas ng impilan. Pilot testing ng K-10 program ginagawa na sa 35 paaralan sa bansa ayon kay Pangulong Marcos. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Isinasagawa na ang pilot testing ng K-10 curriculum ng DepEd o Department of Education sa 35 eskwelahan bilang bahagi ng pag-decongest sa kasalukuyang curriculum. Itong sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. matapos dumalo sa Basic Education Report o BER 2024 ng DepEd. Naging panauhing pandangal si PBBM sa taunang report ng DepEd sa Maynila kung saan dinaluhan ito ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Ang K-10 curriculum ay sinasabing pinatutupad na sa ilang paaralan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Visayas, Central Mindanao, Cordillera Administrative Region o CAR, National Capital Region o NCR at Caraga Region. Samantala pinuri naman ni Pangulong Marcos si Duterte sa maayos daw na pamahala sa DepEd na isaan niya sa pinakamalaking ahensya ng gobyerno na may pinakamahirap na mandato. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, inilatag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang iba't ibang bagong benepisyo para sa mga guro. Sinabi ng Vice Presidente na magkakaroon na ng overtime pay ang mga guro. Sa ngayon, ang service credits na ibinibigay sa mga guro ay limitado lamang sa 15 araw, ngunit itataas din nila ang cap sa 30 araw. Dagdag pa ni Vice President Duterte, magkakaroon na rin ng teaching overload pay ang mga guro at maglalabas sila ng patakaran hinggil dito. Tandem! Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang paggunita sa kabayanihan ng SAF 44, Special Action Force po ito ng PNP, kung saan kinikilala ang hindi matitinag at matutumbas ang sakripisyo ng mga pulis. Inalala ni PBBM ang tapat na paglilingkod at pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng Gallant 44 kung tawagin. Binigyang din pa ni PBBM na ang ginawang pag-aalay ng buhay ng SAF 44 ay isang utang na hindi kayang bayaran at ang pagbibigay pugay sa kanila ay isang obligasyon na hindi dapat baliwalain. Walaan niyang isang salitang maaaring ganap na makapagpapagaan sa sakit na nararamdaman ng mga naiwang pamilya ng SAF 44. Tandem! Sa kaugnay na balita, kinilala rin ni Vice President Sara Duterte ang sakripisyo ng 44
na Special Action Force Commando na napatay sa Mamasapano, Maguindanao. Sa National Remembrance of the Heroic Sacrifice ng SA-44, nagbigay pugay si VP Sara sa dedikasyon at pagmamahal sa bayan ng mga naturang pulis. Saludo rin si VP Inday sa 44 na staff members at sa lahat ng pulis at kanyang hinimok ang publiko na magkaisa sa paggunita ng kanilang kabayanihan. Matatandaang nasawi ang SA-44 sa operasyon upang tugisin, hulihin ang teroristang si Zulkifli Abhir sa Mamasapano, Maguindanao noong January 2015. Tandem! Mailap pa rin ang hustisya para sa 44 na miyembro ng PNP Special Action Force o SAF na napatay sa engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao, 9 na taon na ang nakararaan. Ito ang binigyang diin o inamin ni dating PNP SAF Director Tulio Napeñas Jr. sa kanyang pagdalo sa National Remembrance of the Heroic Sacrifice ng SAF 44. Ayon kay Napeñas, hindi pa nakapagsasampa ng reklamo laban sa mga pumatay sa 44 na miyembro ng SAF na nagsagawa ng operasyon upang arestuin nga si Zulkifli Abhir. Matatandang kabilang sa mga nakaengkwentro ng SAF-44 ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Tandem! Samantala, huwag kalimutan ang sakripisyo ng mga nakaligtas sa engkwentro sa Mamasapano noong 2015. Ito ang giniit ng isa sa mga nakaligtas na si Oplan Exodus Operator Police Lieutenant Colonel Raymond Train. Nais din ni Lieutenant Colonel Train na pasalamatan at bigyang pugay ang kanyang mga kasamahan na nakaligtas sa engkwentro sa pagtitiyak ng seguridad sa bansa. Matatanda ang 44 ngang Special Action Force Commando ang napatay sa isang operasyon upang hulihin ang teroristang si Zulkifli Abhir sa Mamasapano, Maguindanao noong January 2015. Tandem! Samantala, Pangulong Marcos nagpaabot ng pagbati para sa ika-5 anibersaryo ng BARM. Isa pang report mula kay Patrol 13, Gilbert Pertes. Nagpahayag ng kanyang pakikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng ika-5 taong anibersaryo ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARM. Sa kanyang pahayag, kinlala ng Pangulo ang napakahalagang papel ng BARM sa sinusulong na bagong Pilipinas. Kasabay nito, tinyak din ni Pangulong Marcos na nanatiling matatag daw ang commitment ng pamahalaan sa pagtutulungan sa pangmatagalang kapayapaan at kasaganaan, hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. Sa bisa naman ng Bangsamoro Organic Law, itinatag ang Bangsamoro Region noong 2019 na siyang pumalit naman sa ARM o yung Autonomous Region and Muslim Mindanao. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Reports. Sa pagkakataon po ito, tayo po ay pinalad na makakausap po natin ang dati pong kalihim ng Department of Agriculture para po magbigay po ng mga karagdagang pa mga reaksyon, mga detalye kaugnay po of course sa agrikultura. Sektor po ng agrikultura, numero 1 po. Unahin po natin yung bigas at yung sibuyas at iba pa po mga pagkain. Of course, yung gulay po dyan sa Cordillera. Magandang umaga po. Dating Secretary Leonardo Montemayor, ang chairman din ng Federation of Free Farmers Cooperative. Good morning po, Sec. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Racino po at Judith Estrada Larino. Maraming salamat. Magandang umaga rin, Apo. Drew, Judith. At Apo. sa lahat po na nakikinig sa ating programa. Good morning po, sir. Apo, Good morning po. Sec, kanina, itong binabalita ho nga namin sa issue nga po sa bigas. Unahin po muna natin yung sa presyo po. Sa Bicol Region, umaabot na po sa 67 hanggang 75 pesos po yung presyo po ng bigas at patuloy pa ho na
tumataas at halos hindi na nga po maawat itong yung pagsirit ng presyo. Pero ang sinasabi po ng Department of Agriculture ay kahit po lumobo pa o tumaas pa ang presyo, hindi pa ho magpapatupad ng suggested retail price o ibabalik yung price cap. Ano pong reaksyon niyo po rito, Sec? Sa palagay ko po, tama po yung hakbang ng Department of Agriculture na wag na pong ulitin po yung pangyayari ng nakarang taon Price cap. na nagtakda ng price cap. Kasi hindi rin po talaga naging mabisa yung cap na yon. Una-una, maraming mga retailer ang nalugi. Is na maging mas available po yung tinatawag na well-milled at saka yung regular milled rice na siya pong target po ng price cap. Nawala po yung yung ibang mga supply Nalagas na. Opo. So hindi rin po nagtagumpay yung pong price cap na yon. So baka po lalong mawala po yung supply. Kumbaga sa English meron yung sinasabing the medicine, the cure is worse than the disease. Akala natin gagamot yung sakit pero baka lalong lalala po pag nawala po yung supply. Parang sinasabi mo naman, Secretary, parang walang cure ba dito? O meron naman kahit paano Wala remedyo? solusyon? Wala ba solusyon? Secretary, meron naman kung talagang mapupursige, kung tututukan, Sec. Hindi, kasi immediate yung problema natin Ayun. Yun. Mukhang kulang pa yung supply ng bigas. Opo. Kasi mukhang matumal pa rin yung pagdating ng yung imported na bigas. Kasi yung lokal po natin na bigas, yung naani na, nung nakarang nasa atin na po. So bakit tumataas pa rin ang presyo? Oo. Diba? Kung sapat yung supply, hindi dapat tumaas. Steady pa rin ang presyo kaya tumataas. So talagang kulang po. Yung dapat punuin na po na imported rice, hindi po dumarating. Malitan po yung volume na pumapasok. Oo, pero bakit doon sa ibang mga lugar? Halimbawa, sa Bicol, umaabot ng ganyang Naga, presyo. particular yung report ng correspondent natin. Correspondent si namin, Melvin. umabot ng 67 pesos sa Naga City. 75. Diba? So wala na yung mga ganong kamura na 40, mga dating mga bigas. Mid-40s. Considering 45, 46. na ano yun, na Kalyoni yan, probinsya at nagtatanim din sila ng palay, na meron din silang mga supply. Opo, siyempre alam nyo, halimbawa yung lalo na po yung lalawigan ng Camarines Opo. Ano po yun? Sec, napuputol. Malaki-laki po yung kanilang produksyon po ng ng palay. So baka overall yung supply doon sa buong region kinukulang po, lalo na doon sa lugar na nabanggit yung medyo talaga malaki. Mataas po talaga yung sinabing 67. Opo, Naga 67. City, Naga. Pero hindi ko lang po kasi alam kung yan Opo. Sec. mas na bigat. Opo. So, depende rin po doon sa quality, yung variety po ng bigas na binibenta. At saka yung, but, ganun pa man, baka dapat tignan po rin ng mabuti ng Department of Agriculture at mga ahensya ng gobyerno. Baka po meron na po talagang pagsasamantala ng ilang mga nagbibenta po ng bigas. Okay. Ano bang immediate solution natin dito, Sec, no? Paano ba ito? Kasi parang talagang hindi mapipigilan yung sabi nyo nga parang may pagsasamantala kung sa ganitong pagkakataon sa Naga, 'di ba? Di dapat kung meron siyang mga hoarding na ginagawa, di kaya talaga yun talagang sinasag Teka. Opo. Ano kumbaga, po ulit yun, Secretary? Medyo naputol po yung... Nawawala po Nawawala po. Naputol po yung inyo pong binanggit, Secretary. Ano po yun? Opo, siguro at the very minimum, kumbaga iparating yung takot sa mga nagsasamantala. O di kaya,
sampahan po ng kaso kung meron pong basehan po yung ating pamalaan. Dapat ba mag-ikot-ikot ulit sa mga bodega ho ng mga bigas? Mag-inspection. Mag-inspection ho ulit. O mag-raid. Raid operations. Mag-raid? As SEC. Kung meron pong basehan na o sapat na batayan, pwede rin po yun. Kung meron pong ebidensya po siguro, mga reports. O, kahit hindi raid, kahit magtanong-tanong lang muna siguro sa mga may-ari ng bodega at iba pa, para lang iparating na hindi po masisiya ng pamalaan kung patuloy po yung posible pong pananamantala sa taong bayan. Opo. Maidagdag ko lang, speaking of bigas, meron pong lumabas na report ang pag-aaral ang USDA, US Department of Agriculture, na ang Pilipinas pa rin daw ang mangunguna na rice importer sa mundo at naungusan na nga po ang China. Though may sinasabi naman po si Kasendong Rosendo So ng SINAG na hindi naman accurate yung mga report, yung data, mga figures nitong USDA. Pinapangunahan nyo daw kami, ha? SEC, oo. SEC, Sa akin, ang pinag-aawayan dito kung sino yung number 1 at sino yung number 2 eh. Na, di ba? Pero mo, China, naungusan na natin, SEC. China yun, ha? Opo, pero yung China, ang populasyon yata nun, mga 1.4 billion. Tayo, mga 130 million. So, ibig sabihin, 9 times more, 10 times more ang populasyon ng China, nangunguna tayo o pumapakalawa sa China. So, either way, hindi maganda yung yung ating larawan dyan sa ganyang klaseng comparison, di ba? Okay. Kaya maliwanag po, dapat talaga we have to really do everything we can to itaas talaga ang ating production para kung yan ang hinabol lang natin, yung maging number 2 na lang tayo, bisa number 1. Number 2 talaga no? Parang sinabi, pampalubag na lang yung number 2. Opo. At saka siguro, tignan din mabuti yung datos ng Department of Agriculture ng US. Opo. Malamang, siyempre, may mga batayan ng mga ahensyang yan. Of course. Siguro may mga satellite data. Siguro, tinitingnan din nila yung mga monitoring available reports from the teams. Philippines. Opo. At ikumpara natin dun sa datos na hawak nila, kasamang Sendo, ng SINAG, para tingnan natin kung saan po ang tamang pagkakaiba-ika reports. Okay. Issue naman ho ng sibuyas, SEC. Kamusta na? Sad-sad na presyo, yung pula. Oo. 10 Nako. pesos daw kada kilo yung farm gate. Grabe naman. Oh. So may 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 bungapon. Napapayak na naman yung ating mga Hindi dahil dun sa sibuyas, hindi dahil habang Nakakaiyak hinihiwa. ang sibuyas paghiwa. Opo, yung presyo, siyempre. Po? Kasi last year, nung 2022, yung medyo second half of 2022, hanggang po, mga first 2 months siguro ng last 2023, tumaas talaga yun, yung presyo ng sibuyas. Kasi nagmahal sa sa merkado. Lalo na sa retail level. Umabot pa ng, naalala ko, in some places dito sa Metro Manila, 600 to 700 pesos bawat last kilo. time, yung 2022. Kaya nag-scramble talaga rin yung mga buyer sa ating mga bukid at talagang binili po ng todo yung natitira pong inaani po ng ating magsisibuyas. Kaya yung sa farm level naman, umabot ng up to 400 to 450 pesos per kilo. Di ba? Ang ganda ng presyo para sa farmers natin. Yung nga lang, hirap na hirap po yung ating consuming public. Oo. Ang malungkot ngayon, baliktad naman po ang sitwasyon ngayon. Ngayon naman, mababa. Ang baba po ng sibuyas, siguro in general ngayon po sa buong Pilipinas, mga, I would say, 50 to 60 pesos per kilo. In some places, as low as 10. Yes. Oo. Ang malungkot naman, ang mababa ang presyo ng sibuyas sa bukid, pero dito po sa mga centers para sa mga namamalengke naman po, mahal pa rin po yung sibuyas, di ba? Anywhere from siguro mga 150 pesos per kilo ngayon sa palengke. So ang laki po ng agwat, between 50 pesos at saka yung 150.
talagang pa rin, very inefficient po. At simple pong, again, may pagsasamantala po dito po sa pamimili po at pagbibenta po ng sibuyas sa ating mga consuming public. Palagay mo kaya, Sek, pag nag-anihan na, baka lalo pang bumaba yan. Sek, kasi kung GIS ngayon, ang pinakamababa, tapos pag nasabayan pa ng anihan, bandang itong Pebrero hanggang Abril o Marso, baka sumadsad pa yan. Ano na lang, baka hindi lang iyak talaga ang aabutin ng mga onion farmer. Hagulgul talaga. Oo, opo. Kasi kakaumpisa lang talaga yung yung anihan eh. Anihan. Ang alam ko sa Nueva Ecija, wala po yung pinakamalaking producer ng sibuyas. Wala pa talaga sa pinakagitna po ng anihan. Hindi pa peak. Yung iba palusot. So, the more na lalaki yung supply from the local farmers, at saka ang nagpadagdag po sa problema nila ay may pumasok pa rin po na imported na sibuyas itong Enero Naku. Supposed to be yung sinabi ng DA dati, sige papayag kami na mayroong importasyon noong last half of 2023. Wag lang darating sa after December. Kasi sasabay na yan sa anihan. May mga nakapasok pa rin po. May delayed arrival. Actually, kinonfirm yan ni Asek de Mesa. May dumating nga. Yun ang naging problema. Nagdagdag po yun. At ginawan dahilan po ng ilang mga trader para talagang ibaba yung presyo po na at which bumibili po sila sa farmers natin. At saka, Judith, yung Opo. 10 pesos, kasi sabi ko kanina, siguro ang general price na bilihan ngayon ng sibuyas sa bukid ay 50 to around 60. May mga 10 kasi ito po yung may extreme na talagang low price. Actually, kung yung iba siguro farmers natin, baka tinatapon na lang Ito kasi yung mga siguro ito yung mga tinatamaan ng harabas. Harabas kasi may mga army sa Bungabon. Sa Bungabon. May nadali dyan sa Bungabon. Hindi lang sa Bungabon na Drew. Sa Bayambang. Ang Bayambang po ang bayan na pinakamalaki ang production sa Pangasinan naman. The same with several towns po sa Occidental Mindoro. Yes, yun po yung army worms. Kaya may mga nagsusurvive pa po, hindi naman po sa lahat ng ng mga bukid, pero may malaking portion po ng ating planted area, inatake po ng harabas. So pag may naiwan pa na sibuyas, may maliit. Babagsak na talaga nila yung presyo. At saka hindi po maganda tignan siguro yung Yung quality siyempre bumaba. Yun ang binabagsak ang presyo. Kaya siguro baka nga yung ibang partner wala na bibili, baka tinapon na siguro yan At again, hindi naman bagong problema ito kasi taon-taon talaga may tumatama na harabas May napepeste talaga pero saan tanong, anong preparasyon ang ginawa natin para anticipating na yung problemang yon? May mga ang balita kasi actually noon pa. Considering meron pang meron pang El Nino. Naku, dagdag pa yan. Isa pa yun, mamaya. Kaya, anyway, nung po sa Harapas kasi yung ang lason daw, yung pestisidyo, hindi na umuobra Tila naging Opo. Okay. Ayan. Kalyon? Sek? Naputol si Sek. Sige, na lang natin. Pwede pa ba natin balikan? Opo. Ayan, Sek. Opo, go ahead po, Sek. Sorry, at nagpuputol-putol yung po kayo. nabanggit niyo yung El Nino, meron na rin po mga lugar na, kasi yung sibuyas po, yung in many places, hindi pa po umaani kasi wala pa po sa hindi pa po panahon yung pag-ani. So tumutubo pa yung sibuyas, pag natamaan po ng El Nino, kinulang po sa tubig, baka po hindi makaani uli yung mga farmers natin sa mga lugar na yon. O kaya pag nag-ani sila, napakapangit na po yung kanilang produkto. So, ang report talaga, bumababa po yung tinatawag na water levels. Pagka may bomba ka ng patubig, siyempre hinihigop ng bomba yung
underground Yeah. yung tubig. Apo. Kung bumababa pa yung water level dahil kulang po talaga yung tubig, gawa ng El Nino, apektado rin ang produksyon natin. Apa. Naku, sige po, nauubusan na po tayo ng oras. Pasensya na po, Secretary Montemayor. Baka meron pa ho kayo mga gusto pong panawagan sa ating pong mga kababayan. At syempre, yung sa mga magsasaka po. paalala. Pangapaalala po ngayon pong medyo painit na po ng painit ang panahon. Dulot nga po ng El Nino. Opo, ako naman po kami, sa parte po ng aming samahan sa Federation of Free Farmers, kami naman po ay nakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture, lalo na sa tanggapan ni Secretary Laurel. Hopefully, kung ano pong pwede pang iayuda sa ating mga farmers ngayon, ay bigay na po yon. At paghandaan po natin ang susunod na, na pagtatanim para makamenos po talaga ng gusto dito po sa kasalukuyang problema na dinaranas po na lahat. Okay. Sige po, marami pong salamat. Ginoong Montemayor, sa inyo pong oras, sa mga susunod pang araw, hingin po namin po ang inyo pong mga reaction. Magandang umaga po, Sec. Salamat po. Magandang umaga po at salamat po sa inyong paanyaya. Happy weekend, Sec. Happy weekend po, sir. Salamat. Opo, thank you. Si Ginoong dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, na kasalukuyan pong chairman ng Federation of Free Farmers Cooperative. Magbabalik po muli ang inyo po nag-iisang tandem makalipas lamang ilang mga paalala, oras 7:34. Tandem! Sa pagpapatuloy pa rin po ng inyo po nag-iisang tandem, sa iba pa rin balita, patuloy na dumarami ang mga miyembro ng Lakas Christian Muslim Democrats matapos umanib ang mga lokal na opisyal at mga leader sa politika mula sa ika-4 na distrito ng Pangasinan. Kasunod rin ito ng panunumpa ng 15 bagong miyembro ng partido nitong Miyerkules. Nanguna sa mga bagong miyembro ng Lakas CMD sina dating Congresswoman Maria Georgina Manay-Gina de Venecia, may bahay ni dating House Speaker Jose de Venecia Jr. at Chairman Emeritus ng partido. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez, Pangulo ng Lakas CMD, ang panunumpa ng mga bagong party members sa isang simpleng seremonya. Nagsilbing miyembro ng Kamara si De Venecia bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Pangasinan simula 2010 hanggang 2016. Tandem! Sa ibang balita, sinimulan na ng Commission on Elections ang pag-imbita ng bidder para sa gagamitin sa internet voting ng mga overseas Filipino workers sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC spokesman Attorney John Rex Lodianco, sa ngayon ay isa pa lamang ang mayroong dokumento o may hawak na mga dokumento para sa bidding. Subalit, umaasa si Attorney Lodianco na may iba pang bidder na makikilahok sa bidding sa internet voting. Target din ng poll body na mapataas ang porsyento ng mga bumobotong OFW sa mga susunod na halalan sa pamamagitan ng internet voting. Tandem! Samantala, bumaba ng 88% ang bilang ng mga mag-aaral na tumigil sa kanilang pag-aaral dahil sa teenage pregnancy at maagang pag-aasawa o pagpapakasal. Ito ang isiniwalat ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa kanyang ikalawang Basic Education Report. Sinabi ni VP Duterte na patuloy na pinatatatag ng DepEd ang mga mekanismo upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa lahat ng uri ng karahasan, diskriminasyon at panganib. Napababaan niya ang bilang ng teenage pregnancy at early marriage sa pamamagitan ng pagtataguyod ng alternative delivery modes. Hindi naman na malinaw kung anong taon ang saklaw ng nasabing report. Tandem! Samantala, balikan natin ang issue ng consolidation. Mga sumailalim sa franchise consolidation, iginiit na maganda ang PUVMP sa pagbibigay serbisyo sa mga commuter at benepisyo para sa mga tsuper at operators.
Alamin natin ang kabuang report. Ihahati ni Patrol 30, Jelly Mendez. Mas naging maayos ang pagpapatakbo at pagbibigay serbisyo ng mga modernong pampublikong sasakyan para sa mga commuter. Ito ang inihayag ng Transport Group na sumailalim sa konsolidasyon na mas naibibigay nito ang nararapat na benepisyo at maayos na kita para sa mga tsuper at operator. Ayon kay Ramil Padrigo, ang chairman ng Kuroda Transport Service Cooperative, 30 modernized jeepney units ang pumapasada sa kanila na may rutang Cubao, Santa Lucia at Pasig City na nagbibigay ng mas maganda, mas ligtas at komportabling biyahe sa mga pasahero. Binigyan din ni Padrigo na malaki ang ipinagbago ng kanilang pamumuhay at nabigyan ng benepisyo ang mga tsuper at operator. Suportado din ni Ferdinand Lopangosi, ang chairman ng 997 Sandigan Transport Service, na mahigit 70 miyembro, 65 driver, 65 konduktor at 16 na allied workers ang nakapagbenepisyo na at nagbibigay ng serbisyo sa 13,000 pasahero kada araw. Dahil dito, nagiging maayos na rin ang dispatching system, hindi na pinagpapawisan ng mga tsuper, kasama din ang mga konduktor at commuter, at nawala ang pagiging maalikabok sa kalsada, naging maayos at ligtas ang kanilang biyahe sa lansangan. Ganito din ang pahayag ni Edmundo Cadavona, ang chairman ng Pandacan Transport Service Multipurpose Cooperative, at Freddy Hernandez, ang chairman naman ng Taguig Transport Service Cooperative, na nakapagbibigay ng karagdagang trabaho ang PUVMP. Sinabi ng mga nabanggit na grupo na tumatanggap sila ng benepisyo sa gobyerno, gaya na lamang ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Bukod pa dito ay mas natutulungan din ang mga kabataan, senior citizens, PWDs at mga buntis sa kanilang pagbiyahe, partikular na sa kanilang pagsakay. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang balita, binuhay ng gobyerno ang mahigit 1,000 teen centers para sa health resources at referrals hinggil sa mga kasong kinasasangkutan ng mga teenager. Sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na bumuo na rin sila ng mga Child Protection Committees upang turuan ang mga estudyante na kilalanin ang karahasan, pang-abuso at sexual abuse. Sa ngayon, na-resolve na ang Learner Rights and Protection Office ng 178 child abuses cases. Batay naman sa binagong kindergarten to grade 10 o K-10 curriculum, target ng DepEd na turuan ang mga mag-aaral kaugnay sa sexual at reproductive health rights simula grade 4 level, kung saan kadalasan ay nasa 8 hanggang 10 taong gulang ang mga bata. Ang mga mag-aaral sa grade 5 ay tatanggap na mga leksyon o pag-aaral ukol sa kalusugan, habang basic gender concepts at sexual identities naman ang ituturo sa third quarter ng grade 6. Tandem! Samantala, 70% ng mga basurang nakolekta sa coastal area ng Manila Bay ay plastic. Nako, batay sa Marine Litter Monitoring Survey in Manila Bay Year 1 2023 report ng Eco Waste Coalition, Korean International Cooperation Agency, De La Salle University, Dasmariñas, at Department of Environment and Natural Resources, partikular sa mga basura, ang single-use utensils, yan na kasi mga uso ngayon no? Mabilis na lang, disposable sachets at wrappers. Kaugnay nito, dismayadong Eco Waste sapagkat malaking bilang hanggang ngayon ng basura sa Manila Bay ay mga single-use plastics. Binigyan din naman ni DLSU Dasmariñas Assistant Vice Chancellor for Research Dr. Johnny Ching ang kahalagahan ng nasabing pag-aaral kung saan maaari itong gamiting basihan ng mga pampubliko at pribadong institusyon sa kanilang mga programa sa Manila Bay. Tandem! Tamay lamang po sa pagbabalik po ng inyo po nag-iisang tandem dito pa rin sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ at Aliw 23. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala mula po sa ating mga proud sponsors. Oras, 14 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. Tandem! Magandang umaga. Mamayang hapon na ang game number 2 ng serye ng Barangay Ginebra at San Miguel Beer
sa semifinals ng Commissioner's Cup at nag-aalala si Coach Tim Cone sa bagong Death 5 ng SMB. Natatanda naman na lahat ang dating Death 5 ng San Miguel: Junmar Fajardo, Arwin Santos, Chris Ross, Marcio Lassiter at Alex Cabagnot. Ang sabi ni Coach Tim Cone, "We tried to stay with them in game number 1, but they made the plays down the stretch and we didn't make our plays. Basically, that was the game. We're going to look at the video and see what needs to be adjusted. We just have to pay a little bit more attention to detail. We're going to try to find a way to beat this good, tough team. They have a lot of different kinds of weapons. They've got their own version of the Death 5, except that Boatwright is playing Arwin Santos. Boatwright is 5 inches taller, 30 pounds heavier, and shoots his ball as well as Arwin did. It just makes our job a lot harder," ang sabi ni Coach Tim. Game number 2 ng serye ng Magnolia at Phoenix ay gaganapin din mamayang gabi, alas 8, sa Mall of Asia Arena. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Balitang pangkalakalan. Tumaas ang nakokolektang buwis sa mga negosyante. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., umabot na sa 208 billion pesos ang nakolektang buwis sa mga local businesses noong 2022. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 150 billion pesos o tumaas ng 50 billion pesos na nakolekta noong 2018. Ipinawanag ni Secretary Abalos na ito'y dahil mas dumami ang mga LGU na gumagamit ng pumapasok na po sa digitalization, sa pagpaparehistro sa mga negosyo at pagbabayad. Mas tinatangkilik na po yung online payments ng taxes. Samantala, inatasan na ni Finance Secretary Ralph Recto ang Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs na magtulungan upang makamit ang target collection na 4.3 million pesos ngayong taon. Ito'y upang matiyak ang pondo sa Social at Infrastructure Program ng pamahalaan. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Pinaglalaroan daw ang buhay ng Ukrainian prisoners. Ito naman ang binigyan diin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Russia dahil sa nangyaring anyay deadly plane crash sa Western Russia na ikinasawi ng 74 katao. Matatanda ang inakusahan ng Russia ang Ukraine na binabagsak nito ang cargo plane na ginagamit ng Kremlin noong 1975 kung saan walang nakaligtas sa mga sakay nito. Una namang kinondena ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov ang pagpapabagsak sa naturang Russian plane at tinawag na isang gawain ng halimaw. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Ibinunyag ng Queen of All Media na si Chris Aquino na posibleng umuwi na ng Pilipinas ang kanyang kanyang pong bunso na si Bimbi upang magtrabaho. Ito ang binahagi ni Chris sa Instagram matapos nitong sagutin ang comment ng Cornerstone Entertainment artist handler ni si Christine Calawod sa kanyang post. Sa IG post, sinabi ni Cristeta na kinakailangan na magtrabaho ng kanyang anak dahil pataas na ng pataas ang kanyang medical bills. Ipinahiwatig din ng aktres na ang pagpasok ni Bimbi sa showbiz kung saan hindi anya ito magpapalit ng pangalan at walang gagamiting apelido ang screen name niya. Lamang po, noong nakarang taon, nang i-post ng naturang talent agency ang isang larawan kung saan kasama ng ilang mga executive si Bimbi. Tandem! At para sa ating good news ngayong Friday, thank God it's Friday and thank God for every day. Nako, dumaong sa Boracay Island ang MV Resorts World 1. Lulan ang mahigit 1,000 pasahero. Sa ibinahaging post ng Malay Boracay Tourism Office, ang nabanggit na barko ay dumaong sa Manila South Harbor. Sakay ang kabuuang 1,620 passengers at mahigit 1,000 na tripulante. Paliwanag ng Philippine Ports Authority na sa 70 cruise ships. 70 cruise ships ang inaasahang pang darating sa bansa ngayong taon. Good news yan para sa sektor ng turismo. Oo, mag-spend pa sila rito. Diba? At good news yan para sa ekonomiya. Alright.
Naku, sige po. At tayo po ay wala ng oras. Masapit na po tayo sa ating papansamantalang pagpapaalam. Ngayong araw po na ito na TGI. Thank God it's Friday! Ngayon pong Enero 26 ng 2024. Salamat din nga pala sa ating po mga nakasama sa News Center. At sa ngalan po ni na Tandem David Oro at John Ibanez, kami po inyong mga nakasama, Drew Nasino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na po ang Karambola. Happy weekend! Bye! Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ.